Panukala para bigyang prioridad ang mga mag-aaral mula sa 4Ps sa pagkuha ng tertiary education subsidy at ang pinalalawak na tulong para sa mga estudyante sa mga pribadong kolehiyo at technical vocational institutions. Ating pag-uusapan kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang chair ng House Committee on Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali rin po sa ating lahat. At salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makausap po kayo. Kung ano po ang pangunahing layunin ng panukalang amyendahan, itong Universal Access to Quality Tertiary Education Act, at bakit po mahalagang unahin ng mga mag-aaral mula sa mga pamilyang benepisyaryo ng 4Ps? Well, kung maalala po ninyo, no, talaga ang layunin naman po ng ating gobyerno ay masigurado na hindi magiging balakid ang kahirapan para makapagtapos ng kolehiyo. Alam natin din na meron na tayong free tuition fee sa ating state universities and colleges. Pero alam rin natin ang totoo, ang mas malaking gastos ay dun sa hindi naman sa tuition fee. Kaya naisipan po at natin lahat na amyenda na po natin yung batas para masigurado na mabibigyan ng sapat na education subsidy yung ating mga may mga poor but deserving students, lalong-lalo na yung galing sa 4Ps program natin. Kung ayon po sa ulat ng EDCOM 2, bumaba ng malaking porsyento po ng tertiary education subsidy beneficiaries mula sa pinakamahihirap na sektor sa nakalipas na mga taon. Ano po ang nakikita ninyong dahilan kung bakit hindi naaabot ng subsidy itong mga estudyanteng pinakanangangailangan po nito? Well, ang nangyari kasi sa atin, meron tayong free tuition fee dun sa mga SUCs natin at yung mga LUC natin na accredited. Pero, katulad ng binanggit ko kanina, ang mas mahalaga kasi ay yung pang-araw-araw na gastusin nila. So dito sa bagong panukalang batas na ratify namin kahapon, sinasabi natin na dapat increase na natin yung tinatawag na education subsidy. Pero ang basihan yan, yung tinatawag na normative costing. Meaning, titingnan talaga ng CHED, titingnan ng TESDA. Yung mga mag-aaral ba na pumapasok sa kolehiyo, yung mga tech box schools natin, ano ang kailangan nila sa pang-araw-araw para hindi nga maging balakid ang kahirapan at makapagtapos sila. Kasi ngayon, sa kasalukuyan, parang ang ginawa po dyan ay unang-una, parang across the board, medyo pare-pareho na medyo mababa. Kasi ngayon, ang ginagawa per year, ang education subsidy ay 20 mga eligible na mga mga estudyante natin. Pero kung titingnan mo, kung 20,000 ang education subsidy natin, kung bibilangin po natin divided by 10 months, kasi 10 months more or less, so 2,000 kada buwan. Kung 2,000 kada buwan, i-divide pa natin further yung 20 days na may pasok, parang kahit 100 pesos a day, pagkain pa lang, ubos na po yung subsidy na binigay natin. Paano po yung pangangailangan nila sa transportasyon, pagbili ng libro, meron mga iba-ibang cost pa. Yun yung gusto natin na tingnan na ng CHED at ng TESDA para ma-input na po nila dun sa subsidy na binibigay. Kasi mahalaga po na hindi naman tayo magbigay ng amount lang na parang masabi lang na nakabigay ng amount. Kailangan tamang amount para masigurado natin hindi nga maging balakid ang kahirapan makatapos ang isang mag-aaral ng kolehiyo niya. Well, kung maging sa probinsya, yung 100 piso, halos wala nang mararating. Pero ito po sa ilalim ng bagong panukala, paano po titiyakin ng gobyerno na lahat ng kwalipikadong 4Ps graduates na makakapasok po sa kolehiyo o TVET programs ay makatatanggap po ng sapat na tertiary education subsidy? Again po, ang mangyayari po dito, ang napag-usapan namin during the BICAM, ay parang dapat unahin muna itong education subsidy na ito kaysa sa yung iba pang mga incentives na binibigay natin. Ibig sabihin lang, kung ano yung normative costing, ano yung sinabi ng CHED at TESDA na pangangailangan ng isang mag-aaral na beneficiary para makapagtapos na hindi nga maging balakid ang kahirapan, unahin muna natin na mapuno yung amount na yon bago tayo mag-isip ng iba-iba pang mga incentives na mabigay. Kasi ito yung pinaka-basic Yung tuition fee, free higher education, meron na yan. Ito yung sasagot po para dun sa pang-araw-araw na gastusin. Ang sinasabi natin dito,
unahin po natin, siguraduhin natin makuha muna yung tamang amount na yan bago tayo mag-introduce na naman ng mga bago na mga ibang incentives. Importante po, yung normative costing nito, ito yung masagot natin. Kung isa sa mga bagong provision po ang pagbibigay ng tulong sa mga estudyante naman po sa mga private higher education institutions. Marahil marami po ang nagtataka, bakit po ba mahalaga ring maisama ang mga nag-aaral po sa mga pribadong paaralan sa ilalim ng pinalawak na programa? Kasi magandang tanong po yan. Kasi totoo, meron pa rin tayo mga lugar na wala naman tayong state university or college, wala tayong government na kolehiyo universidad, or meron man sa probinsya o syudad na yun, puno na o masyadong malayo. So that's why kailangan rin po natin talaga na matulungan po yung mga mag-aaral natin na gusto talaga magkolehiyo pero walang access po doon ng kolehiyo, wala tayong state university or college doon o masyadong malayo, or walang local university or college o masyadong malayo sa tinitirhan niya. Okay. Kung ano naman po yung pananaw nyo dito sa ilan na nangangamba na baka daw po hindi sapat ang pondo para sa sabay na pagsuporta sa mga estudyante, kapwa sa pampubliko at pribadong institusyon? Alam niyo, sa totoo, yan talaga naman ang ating, yan talaga yung gusto natin masigurado muna na sapat yung pondo. That is why sinasabi natin, unahin natin itong education subsidy sa mga mag-aaral natin na yung para sa daily cost nila bago pa iba pang mga incentives. Kasi alam rin naman natin na ang this year, ito yung highest allocation. Ito lang ang administrasyon sa totoo na nagbigay ng gantong kataas na tulong sa education sector natin. Pero kung ang gagawin natin ay dadamihan natin, biglang makapag-isip pa tayo ng iba bago natin ayusin itong mga costing muna dito, ay talagang never magiging sapat. Kaya talagang totoo po yan. May sa mga una po, magkaka-birth pains tayo, magkaka-growing pains tayo kasi kailangan talaga dito ng medyo malaking halaga. Kasi yun talaga, kailangan natin pondohan ito para hindi maging balakid ang kahirapan. Pero tulong-tulong, siguraduhin po natin yan. At tutukan natin na wag na tayo muna dumami pa ng ibang incentives. Ito unahin natin yung pang-araw-araw na kailangan ng ating mag-aaral. Kung paano naman po makatutulong ang pinalakas na free college law sa pagbawas po ng kahirapan at sa pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga kabataang Pilipino, lalo na po yung mga nasa malalayo nating mga probinsya? Well, sa totoo, alam natin, ang susi naman, ang great equalizer, yun nga minsan ang sinasabi ng marami, ang great equalizer po talaga ay edukasyon. Basta may kalidad na edukasyon na naibibigay sa talento po ng mga Pilipino, alam natin na sky's the limit para sa kanila. Pag na-unleash yung full potential ng isang Pilipino, kasi marami nga tayong Filipino na nakikita natin very successful, lalo na kung masisigurado natin na may access sila to quality education. Mas marami pa po. Kasi by nature po, may ano talaga may talino po talaga ang ating mga mag-aaral. Ang kailangan lang talaga ay itong framework ay may ayos ng gobyerno para hindi maging balakid ang kahirapan. Okay. And kung kapag ganap nga na po itong naisabatas, itong panukalang ito, ano po ang inaasahan ninyo magiging epekto pagdating sa access sa higher education at sa kinabukasan po ng libo-libong estudyanteng Pilipino? Well, ang pinakauna po dyan, mawawala po yung una-una yung agang-agang ng isang pamilya na, naku, ang mahal ng kolehiyo, baka hindi natin kayanin yan. Ito po, pag na-fully implement po natin ito, may tuition fee, maayos po yan sa mga SUCs natin, pero yung pinaka-importante yung pang-araw-araw na pangangailangan para hindi na po kabahan yung isang pamilya na kahit mag-umpisa tayo, kahit libre ang tuition fee, pero yung pang-araw-araw hindi natin kakayanin, ito po mabibigyan po natin talaga ng push yung ating mga kababayan na talagang gusto mag-kolehiyo, pero talagang nasa sitwasyon lang sila na hindi nila mapondohan dahil sa mga araw-araw na panggastos. Ito po, mawawala po yung kaba tungkol sa bagay na yan. Mensahe nyo na lamang po, Kong, sa ating mga kababayan na bahagi ng 4Ps at sa mga mag-aaral ngayong magsisimula na po ang klase sa susunod na linggo. Well, sa totoo po, itong mga panukalang batas katulad na ito
hindi naman talaga may growth pains yan, may birth pains yan. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na humihingi rin tayo ng pasensya sa ating mga kababayan, lalo na sa yung mga 4Ps beneficiaries natin. Pero nakikita po ninyo, ang gobyerno po gumagawa ng mga hakbang para masigurado na may access to quality education. Konting pasensya na lang, aabot rin po tayo dyan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Pasig City Representative Roman Romulo, Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture.